Walang dayuhang pinapayagan sa bahay namin. Umalis ka na. Umalis ka na. Sasabihin ko sa'yo, Shenny, sa lahat ng mga taon na ito, wala ka man lang ibinigay sa akin. Umalis ka na. Ruyon, Ruyon. Huwag mong sabihin sa akin ng ganoon. Lumabas ka na. Daddy. Yoyo, Daddy. May lagnat ka pa rin. Maghihintay ka pa, baka magkasakit ka. Umalis ka na muna sa kwarto. Huwag. Gusto kong makasama si Papa. Nang sama-sama. Shenny, nagsalita tayo tungkol dito kahapon. Gusto mo, ang kustodyan ni Uyu. Kailangan mong isuko ang ari-arian. Walang dala, walang pag-aari. Walang dala, walang pag-aari. Ngayon, dalhin mo ang mga bagay mo. Pirmahan mo na at umalis ka na. Ruyon. Ruyon, pakinggan mo ako. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Hintayin mo akong makahanap ng bahay. Ikaw, wala kang silbi. Wala pang trabaho. Tapos maghahanap ka pa ng bahay. Nakikita kita. Gusto mo lang manatili dito. Kumain at uminom ng libre. Kumain at uminom ako ng libre. Kayong mag-ina. Sa mga nakaraang taon, ang pagkain, inumin, pagtulog at pag-ihi. Lahat ay ako ang nagsusustento. Sa pagtigil ko sa trabaho na may taunang sahod na 100,000 para alagaan kayo. Sa beauty salon ni Ruoyon, pinag-ipunan ko ang lahat ng pera ng pamilya para mapatakbo ito. Yoyo. Mama. Hindi na ako. Magkakasakit muli. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Pakiusap, huwag. Palayasin si Papa. Ruoyon. Yoyo, ang sakit ng batang ito ay parang isang walang katapusang butas. Sabi ni Ginoong Wang. Kailangan mo lang ayusin ang mga bagay dito. At maaari ka nang mag-asawa sa pamilyang Wang kapag mayamang ginang. Huwag kang malito. Pero, nanay, tumahimik ka. Makinig ka sa akin. Nanay, si Uyu ay apo mo. Sa labas. Yoyo, pasensya na. Sana ay walang silbi ang tatay. Walang pera, walang bahay. Pinagdaraanan mo ang hirap. Nakatukoy ng purong-puro. Ugnayang pamilya. Sistemang pagkain na pambihira. Buksan. Kumpletuhin ang misyon. Maaaring unlock ang kasanayan sa pagkain. Buksan ang raffle. Gusto mo bang i-link agad? Jayang Ruoyon. Hindi na ako hihingi sa iyo na may panginginig ng buntot. Huwag ka nang magpahaba. Maging matino ka naman. Agad mong pirmahan ang dokumento. Kung ikaw, hindi magpirma. Ayos lang din. Yuyu, nandito lang ako. Magstay ka pa ng ilang araw. Tatay, Yoyo, Ruyon, ikaw. Pakawalan mo ang anak ko. Ako ang pipirma. Ako ang pipirma. Sistema. Tanggapin ang misyon. Binabati kita, tagapagdala. Natapos ang pagkakabond. Gantimpala. Matawid na kalye. Isang tindahan. Limitadong misyon. Sa loob ng 48 oras. Kumpletuhin ang 10,000 kita. Yoyo. Huwag kang mag-alala. Sama ka sa tatay. Hindi nahahayaan ng tatay na makaabala ka kahit kaunti. Yoyo, halika, tikman mo. Kasanayan ng tatay. Halika, tikman mo, masarap ba? Tatay. Ang sarap. Tatay. Ang mga mata mo, pula na. Ba't ganon? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Para kay Uyu. Hindi pagod si tatay. Siopaw. Siopaw. 10 piso isa. Sobrang mahal naman ito. Lola, tikman mo na. Kuya. Huwag kang mag-alala, tikman mo lang. Kung hindi masarap, hindi ako kikita kahit 1 sentimo. Yung si Papa ang gumagawa ng siopaw. Pinakamainam sa buong mundo. Talaga ba? Ang sarap ng mga buwan na ito. Ang sabaw ng karne. Ang tamang lambot ng masa. Ang lasa nito, sobrang sarap. Boss, bigyan mo ako ng 10 pa. CJ, dalhin sa bahay, para matikman ng pamilya. Itong baozi, talagang masarap ba? Anak, ito ang pinakamasarap na natikman ko. Pinakamainam na bao. Sino mang kumain, ay mapalad. Totoo yan. Boss, bigyan mo ako ng 2. CJ, narito na. Ang sarap talaga. Halika, Sinta. Hindi gusto kong kumain ng hamburger. Sinta, tikman natin. Sinta,
Sanggol. Boss, pinakain mo ang anak ko. Nang masama. Bilisan. Isuka mo. Itong bun ay sumasabog ng katas. Ang bango, ang sarap. Sabi ko na nga ba, walang magiging problema. Pasensya na, boss. Yung anak ko, nasa kwarto. Parang nag-aaway. Ngayon, ang araw ay sumisikat sa kanluran. Nagsimula na. Boss, mas masarap ang baozi mo kaysa sa 5 bituin na hotel. Talaga. Ang baozi ng tatay ko, di ba? Pinakamainam sa lahat. Nanay, kinuha mo ang bao ko. Gusto ko pa. Kakain ako bukas at sa susunod na araw. Kailangan kong kumain ng bao na ito. Sarap, walang problema. Boss, babalik ako. 20 baozi. CJ, walang problema. Boss, bigyan mo rin ako ng 5. Boss, ako ang nauna. Bigyan mo ako ng 8. CJ, huwag magmadali. Ako ang nauna. Boss, huwag mag-agawan. Ang 10 bao ko, hindi pa naibigay. Boss, pero ang bao nyo, talagang masarap. Yung nasa kabila. Hindi rin basta-basta. Sino ang maglakas loob? Bulihin mo ang tatay ko. Sasampalin ko siya. Salamat sa iyo, ate. Pero, nandyan si Yuyu. Walang takot ang tatay. Magtangkang makipag-agawan sa akin. Sa negosyo, hindi kita papatayin. Ako pagkatapos ng diborsyo. Sistema. Tingnan ang mga gawain. Limitadong gawain. Sa loob ng 48 oras. Kumita ng 10,000 piso. Kasalukuyang kita. 3,940. Progreso. 40%. Natitirang oras. 18 oras. 22 minuto at 18 segundo. Nakapag-ipon na puntos. Wala. Bilang ng mga pagkakataon sa raffle. 0. May natitirang higit sa 6,000. Bukas ay araw ng trabaho na. Dami ng tao. Tiyak na hindi kasing dami ng weekend. Masikip ang oras. Tingnan kung ano pa ang natitira. Magagamit ba? Sistemang Diyos level na sinangag. Diyos level na isda. Sistemang pagluluto. Sistemang. Ano ang siyam na paglikha ng ginto? Siyam na paglikha ng ginto. Antas ng alamat na bagay. Epekto. Pagtanggal ng lahat ng sakit. Pagbabalik ng sigla. Paalala. Kolektahin ang siyam na piraso ng gintong elixir. Hardin ng mga damo. Pagsasama sa espasyo. Presyo ng piraso. 1,000 puntos bawat piraso. Gumagamot ng lahat ng sakit. Yung si Yuyu ang congenital. Sakit sa puso. At kakulangan sa immune system. May pag-asa na siya. Yuyu. Tatay. Sigurado bang pagod na pagod ka na? Tutulungan kitang haplos-haplosin. Nandito si Yoyo. Hindi pagod si tatay. Tuwing nakikita ko si Yoyo, nandito ang lakas ni tatay. Na hindi maubos. Si Yoyo bukas. Tutulong kay Papa. Bukas. Pero Lunes na. Kailangan ni Yoyo na sumunod. Sa kindergarten. Sige na nga. Kaya maaari akong. Gusto mo ba ng ilang siopao? Pwede naman. Siguro gusto mong ibahagi sa mga bata sa kindergarten. Gusto kong ipaalam sa lahat na ang siopao na luto ni tatay ang pinakamasarap sa buong mundo. Ang pinakamasarap na siopao. Okay. Sige, Dad. Lahat. Dalhan mo si Yuyo ng ilan. Ang pinakamabait na tatay. Jin. Soap dumpling. 4 na piraso. Beef bun. 2 piraso. Aking bon. Malinis at hygienic. Hindi tulad ng iba. Punong-puno. Teknolohiya at galing. Magpahayag kagamit ang ebidensya. Walang teknolohiya. Ang siopao ang sarap. Boss, dalhan mo ako ng 2 siopao na may sabaw. Boss, dalhan mo ako ng 2 beef bon. CJ, gusto mo ng baozi, di ba? Narito, kunin mo. Iyan sa iyo. Ayos, ang bango ng baozi ko. Dahil sa gamit na, tunay na sangkap, ginto. Gusto mo bang subukan na makipagkumpetensya sa akin? Tikman mo, talagang iba nga. Masarap ba? Ano sa tingin mo? Ang binibenta mo ay mabahong bao. Anong mabaho? Ang mga siopao ko ay sobrang sarap. Ibalik ang pera. Anong ibabalik? Sino ang hindi mapakali? Sino ang hindi mapakali? Ako ang nagpasimula nito.
Mama! Mama! Amoy nitong lasa. Yung huling pagkakataon na ginawa ni Mama para sa akin, ng baozi, na ginawa niya para sa akin. Boss Shen. May kasalanan ako. Papa Yoyo, may nangyaring aksidente kay Uyu. Maaari bang pumunta ka? CJ, darating ako agad. Hila. Yuyu, saan ka nasaktan? Yun, Tatay Yoyo. Si Yoyo. Ang tumama, sa ibang mga bata. Si Yoyo ay bata. Aling bata ang gustong saktan ang anak ko? Si Dashwang. Hayaan mo akong makita. Sino ang walang mata na ito, na nasaktan ka ng ganyan? Sabihin mo sa akin. Siya nga. Siya nga. Hindi ako binigyan ng baozi. Tapos sinaktan pa ako. Nanay. Shenyi, tingnan mo nga. Magandang anak na itinuro mo. Ngayon natutunan na ring manakit. Tingnan mo, nasaktan na ang iba ng ganito. Jayang Ruo yun. Yoyo ay anak mo rin. Itong batang ito, iyan ang anak mo. Huwag kang magkamali. Wala na akong relasyon sa lalaking ito. Matagal na kaming hiwalay. Siya na ang nag-aalaga sa bata ngayon. Yoyo, humingi ka ng tawad kay Dashuang. Jayang Ruo yun. Hindi ka dapat makialam kay Uyu. Sa mga bagay-bagay. Yuyu, huwag kang matakot. Nandito ang daddy. Hindi kita papayagang maapi kahit kaunti. Si Wang Dashuang, binili ni Yuyu ang siopao. Si Yuyu lang ang nagtulak sa kanya. Little guy, umalis ka. Wang Dashuang, sino ang pinapalis mo? Secretary General Liu, bakit po kayo nandito? Ang laki ng iyong kapangyarihan. Zicheng, masakit pa ba? Director, pakiusap, dalhin mo si Zicheng para makapagpahinga. Sino ang gumawa nito? Yiru. Shenyi, kilalang kilala mo pa ba ang ganitong dalagang babae? Yiru, bakit ganyan ang itsura mo? Ang pangit ng kulay mo. May anorexia ang dalaga. Sa loob ng 2 araw, hindi na siya nakakakain ng maayos. Kuya, kumain ka na ba? Ng si Dad's Bun. Ang sarap talaga. Yeru, kumain ka na ng kahit ano. Silang ang likas na maglingkod. Hindi tulad namin. Pangulo, itataas mo ang kamay at ibibigay mo sa akin ang beauty salon na may investment na 1,000,000. Ito ang tinatawag na lalaki. Ginoo, kumakain na. Bata, yung siopaw mo, pwede bang bigyan mo ako ng isa? Tio, subukan mo rin. Itong siopaw. Talagang masarap. Sobrang sarap. Lolo ng punong guro. Kumain ka rin. Ng mga baon ni Papa. Sa buong mundo, pinakamasarap. Makapal ang balat. Matamis ang karne. Ginoong Shen, ang agahan ng aming paaralan ay galing sa inyong bahay. Huwag mag-alala, Direktor. Tinitiyak ko na ang ibibigay sa mga bata ay ang pinakabago at pinaka-nutritious. Ayos, 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 ayos. Ek, mas mabuti ka na ba? Salamat. Masarap ang baozi. Shenyi, kamusta si Uyu? Bakit ang payat? Yoyo, hindi maganda ang kalusugan. Nasaktan, hindi ko siya naalagaan ng maayos. Lutong ginawa ng tatay. Yoyo, sobrang gusto niyang kumain. Magpupursige si Yoyo. Tumaba. Ang nangyari ngayon. Kailangan mo akong bigyan ng satisfying na sagot. Humihingi ng tawad. Pasensya na. Hindi ba't isang bao lang iyon?
Dashuang. Tita, dadalhin kita. Para kumain ng masarap. Umalis ka. Lumayo ka. Tama na. Tingnan mo kung paano kita ayusin pagbalik ko. Masakit. Sakit. Shenyi. Yu. Kayo talaga. Nagtatanggol sa estranghero. Kunin. Shuangi Kindergarten. Kasunduan sa almusal. 10,000 kita. Natapos ang misyon. Na-unlock. Diyos na uri ng isda. Kasanayan sa pagluluto. Kasalukuyang puntos. Pagkakataon sa raffle. Buksan ang limitadong misyon. Maaaring makuha. Karagdagang gantimpala. Bubuksan ba? Yoyo. Talagang ikaw ang tatay. Maliit na bituin. Buksan. Matagumpay na nabuksan ang misyon. Kumuha ng mga Diyos na isda. Kasanayan sa pagluluto. Limitadong misyon. Sa loob ng oras. Tagumpay sa hamon. Hari ng pangingisda sa hilaga ng bayan. Gantimpala sa misyon. Swerte sa raffle ay pinarami. Mga puntos ng misyon. 10,000. Yoyo, dito ka lang, ha? Babalik si Papa mamaya para kunin ka. CJ, Yoyo. Ek, dadalhin kita sa tatay. Dadalhin kita sa aking tatay. Ginoong Liu, pwede bang ipasa mo ang impormasyon ni Dr. Chen? Sige, Ginang. Dr. Chen ay otoridad sa mga bata, lalo na sa mga chronic na sakit ng bata, nutrisyon at pangangalaga. Yoyo, sige, umalis na tayo. Nakatutok ang layunin. Ikaw ang hari ng pumatay ng isda. Naghihintay sa pila para sa isda. Hindi bibili. Huwag daanan. Mali ang anggulo. Nasugatan ang mga kaliskis. Hindi malinis. Tao ba talaga? Naghahanap ng gulo. Tumaya ka. Papatayin ko ang isang isda. Hindi maganda ang pagkakapatay. Ibabalik ko sa iyo. 10 beses na halaga ng isda. Pero kung maganda ang pagkakapatay, ang isdang nakuha ko ay sa iyo na. Baka, ito ay buhay na isda na tinatanggalan ng buto. Shenyi. Paano? Hindi ka ba pupunta sa iyong alaga? Na prinsesa, dito pumunta para pumatay ng isda. Bilisan mo na, pumatay ng isda. Mamaya, gagawa ako ng malaking pagkain para kay Ginoong Wang. Para sa kanya. Talagang, walang silbi. Umalis sa atin. Pamilya Jiang. Kailangan lang, dito sa sira-sirang lugar. Maging isang mangingisda. Ayoko nang maglingkod. Tatay. Yoyo, bakit ka nandito? Si Aki ito. Siya ang nagdala sa akin. At pinakain niya pa ako ng maliit na cake. Yiru, salamat sa abala. Walang anuman. Si Yoyo ang sobrang cute. Kaya mo yan, pare. Maganda ang asawa mo. Ganda rin ang anak mo. Ang cute nila talaga. Swerte ka talaga. Di ba? Tama. Talagang maswerte. Napakaganda. Jiang Ruo yun. Huwag kang magbuhos dito. CJ, Shenye, sabi ko na nga ba nagdiborsyo ka? Paano ka pumayag? Ang bilis naman. Akala ko ay nakikipag-ugnayan ka sa maliit na asong gubat na ito. Jiang Ruo yun. Linisin mo ang bibig mo. Shen Xezhang. Akala ko ay hiwalay ka na pala. Shen Xezhang. Akala ko ay hiwalay ka na pala. Pwede ba akong muling maghangad sa'yo? Ayaw kong maniwala na ikaw isang prinsesa. Magkakagusto sa ganitong walang kwentang tao. Ang tatay ko, hindi walang kwenta. Kaya niyang gawin ang pinakamainam na siopao sa buong mundo. Ang pinakamainam na siopao. Marunong siyang magkwento. Siya ang pinakamahusay na tatay. Isang taong mapagsinungaling at mapanlin lang. Mga bagay, lumapit ka sa akin. Tama si Uyu. Ang tatay mo, hindi walang silbi. Jiang Ruo yun. Hindi mo na ako naaalala. Ikaw yung pinakamaganda sa Foreign Language Department. Yi Eru. Ako nga. Noong panahon na iyon, sinabi mo, tulungan mo akong mag-ayos ng meeting kay Shen Xezhang. Pero ang nangyari sa graduation dinner, nakatulog siya sa kama ko. Hindi ako yun. Wala talaga akong ginawa. Siya ang lasing at pumasok sa kwarto ko. Hindi ba niya dapat? Hindi niya dapat ginawa iyon. Responsable ka ba sa akin? Sino ba talaga? Binago niya ang keycard niya. Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin? Yiru, bakit hindi ko kailanman narinig na sinabi mo ito? Sobrang responsable ka talaga. Sinabi na, mas magiging masakit ka lang.
Akala ko, may potensyal siya. Pero sinayang niya ang 6 na taon ng aking kabataan. Hindi ba? Hindi ba ako biktima? Ikaw ang nag-aksaya sa kanya ng 6 na taon. Noong una, nakuha na ni Senior Shen ang offer mula sa Silicon Valley. Inanyayahan siya ng propesor mula sa Oxford na mag-aral ng doktorado. Kung hindi dahil sa iyo, nasa ibang lugar na siya ngayon. Dapat sa Wall Street. Sa buong mundo. Sa mga prestihiyosong universidad. Akala ko si Papa. Ang galing pala niya. Ikaw, walang hiya. Bola-bola lang. Ingat ka, ate. Ang puwit ko. Ikaw pumatay ng libo-libo. CJ, Shenye. Nang dahil sa babaeng ito, itinulak mo ang nanay ko. Ako, Jayang Ruo yun. 6 na taon ng relasyon ko. Para mo lang yang pakain sa aso. Kung magpapakasaya ka pa dito, babawi ako ng 10 beses. Ibabalik ko sa'yo. Ruyon. Hurry, halika, tulungan mo ako. Mabilis, tulungan mo. Tulungan mo akong alisin itong maruming bagay na ito. Bilisan mo. Shenye, hintayin mo ako. Nanay, tara na. Tara. Nagmamalaki. Pamatay ng isda. Ano ka ba? Bata. Yung kamay mo. Sining sa pagpatay ng isda. Ako si Lao Liu. Siyang tunay. Simula ngayon, ikaw ang bibili ng isda. Lahat ay kalahating presyo. Ayos. Yeru. Pasensya na. Nadawit ka sa ganitong mga problema. Kaya. Eti. Dapat ay. Siya ba ang nanay ko? Walang problema. Simple lang, hindi ko lang magustuhan. Yung mga itsura nila. At saka. Para lang makuha ko ang hustisya tungkol sa nangyari noon. Para lang makatarungan. May lakad pa ako. Si Yuyu ay nasa iyo na. Umalis na ako. Ano ang iniisip mo? Mabilis, gamutin si Yuyu, mahalaga to. Nagawa ang hamon sa pagpatay ng isda. Na-unlock. Senyas ng Diyos. Kasanayan sa sinangag na itlog. Makakuha ng gantimpala. Suwap ng premyo. Makakuha ng mga puntos. Kasalukuyang kabuang gantimpala. Suwap ng premyo ng isa. Kasalukuyang kabuang puntos. 10,000. Napakabuti. Mag-ipon ka na agad. Para sa pambili ng gamot ni Yuyu. Makakabuti na ang buhay ni Yuyu. Sekretaryo Liu. Yung beauty salon ni yun. Hindi ko gusto. Shenye. Yi Eru. Gusto kong makita kayong lahat. Hoy, Ginoong Jayang. Nakakancel lahat ng pautang sa bangko. Naka-withdraw din lahat ng financing. Tapos na ang Union Beauty Salon. Miss. Miss. Ayon sa iyong utos, lahat ng usapin ng grupo ay nailipat na. Hoy, Ginoong Ye. Sa susunod na 3 buwan, huwag mo akong istorbohin. Yeru, ikaw pa rin. Hindi mo man lang ako tinawag na papa. Gusto kong magpagaling. Ito pa rin ba yung aming Supergirl? Mukhang si Ginoo Ye. Inaasahan ang salitang papa. Malapit na siguro. Yeru, bakit ka nandito? Siyempre, naisip kita. At ang mga baozi mo. Oh. Naglabas ka ng bagong menu. Saktong-sakto. Saktong-sakto, ikaw na lang ang pumalit sa akin. Mga kaibigan, ito na nga. Para sa alamat na ito, unang imperyo na bao. Umupo ako sa eroplano ng 3 oras. Para lang dito sa sira-sirang tindahan. Sa araw na ito, ang bao na ito ay nagpadala ng pagmamahal. Nagpadala ng pagmamahal, ngayong araw ang bao ay sumali sa livestream. Kung hindi ito totoo, sumali si Feng sa livestream. Babasagin natin ang kanilang pangalan. Mas malakas ang alon. Mas mahal ang isda. Limitadong misyon. Trigger sa loob ng 20 oras. Magbenta ng sinangag na itlog. 1,000 piraso. Gantimpala ng misyon. Swertihin. Misyon na puntos ng 10,000. Isang tao bumili ng 1,000 bahagi. Bibilangin ba itong natapos na misyon?
Naaprubahan ang plano. Napakaganda. Ikaw ang manager ng tindahan. Ako, isang sikat na influencer na may milyong tagasunod. Si Feng, dahil nandito ka na mula sa malayo. Bakit hindi tayo tumaya ng malaki? Paano tayo tataya? Tataya tayo hindi lang sa bao, kundi pati sa sinangag. Naging tanyag ito sa kabisera. Mayroon akong 1 milyong tagasunod. Dahil sa pagsusuri ng fried rice. Ako nagsimula. Ito ay dahil sa sarili mong pagbangga sa baril. Basta't may kaunti kang hindi nasisiyahan. Ako mismo ang sisira sa karatula na ito. Pero kung mananalo ako, gaano karami ang gusto mo? 1 milyon. Kailangan ng 1,000 servings ng sinangag. CJ. Tara, tingnan ng lahat. Dito sa likod ay mga kapamilya ng ating fan club. Hindi ko sila niloko. Ngayon sa tindahan ng siopao. Masarap ba o hindi masarap? Tingnan natin ng sabay. Ako na. Magluluto ka ng fried rice. Walang problema. Talo na. Aalagaan kita. Pagkatapos ng diborsyo, nagising ang pinakamalakas na ako. Ang balat na ito ay matibay. Tumingin sa liwanag. Pantay-pantay ang mga kulot. Perpektong 36 na kulot. Medyo interesante. Susunod. Ito na ang oras upang makita ang katotohanan. Ang balat na ito. Napakapayat tulad ng pakpak ng kulisa. Ngunit matibay tulad ng sinulid ng buso. Ang sabaw na ito. May halong gansa ng bundok. Butong dragon. Pinalakas ng 18 uri ng ligaw na kabute. Naghintay ng 3 araw at 3 gabi. Ng pinakamagandang sabaw. Eksperto nga. Kumusta? Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ako. Ito ang pinakamahusay na bao sa imperyo. Hindi ito nagkukulang sa reputasyon. Susunod. Ay ang sinangag na itlog. Boss Shen. Boss Shen. Mas mabuti pang huminto ka habang maayos pa. Itong 1,000 bahagi ng sinangag na itlog. Binili ko na. Pero itong fried rice, na kinakain ko, hindi bababa sa 10. Mayroon na akong 8,000. Kabilang dito ang mga pagkakataong nagkamali ang mga chef ng banquet. Marami-rami rin iyon. Dahil hindi nila alam kung paano gumawa ng golden egg fried rice. Ang alamat na piniritong kanin na may gintong itlog. Hindi ba't nawala na iyon? Nawala na nga. Bibigyan ko ito ng buhay muli. Mali na sa unang hakbang. Kanin na may itlog. Kailangan ng kanin na natira mula sa nakaraang gabi. Kanin na natira mula sa nakaraang gabi. Pagsasakatawan lamang ng anyo ng sinigang na itlog. Nilalaman ng tubig, 12.7. Tigas na 6.3. Temperatura na 2.6. Gintong pamantayan. Ay siyang kaluluwa. Bawat butil ng bigas ay puno ng itlog. Ngunit nananatiling, may likas na lambot. Ang asin ay pang-akit. Ang sibuyas ay talim. Pakiusap. Ipasa. Legendary. Golden fried rice. Shenye. Mukhang. Wala na akong pagkakataong alagaan ka. Bawat butil ay nakabalot ng ginto. Bawat isa ay malinaw. Bawat butil. Tamang-tama ang apoy sa fried rice. Lahat ay sakto. Ito. Hindi na ito basta fried rice na lang. Ito. Para na itong isang sining. Shenye. Ang niluto mong pagkain. Laging mayroong init na kayang magpagaan ng puso ng tao. Na kayang magpagaan ng damdamin. Tanggap ko ang pagkatalo ko ng buong puso. Itong 1,000 platong sinangag ay ituturing kong regalo kay Shen bilang isang munting pasalubong. Salamat, Feng Jie, sa suporta. Mula ngayon, sa loob ng 3 araw, sino mang pupunta sa Shenjie na magbabanggit ng pangalan ni Feng Jie na fried rice, ako ang bahala. Lahat tayo ay mga tagahanga ni Feng Jie. Bigyan mo ako ng isang bahagi. Ako rin, isang bahagi. Bigyan mo ako ng isang bahagi. Bigyan mo ako ng isang bahagi. Bigyan mo ako ng isang bahagi. Lahat ay nandito. Lahat ay nandito.
Sinangag na itlog. Hindi ka nagkamali. Gintong itlog na sinangag. Hindi pa ako nakakain nang ganito kasarap. Bakit parang mas lalo kitang nakikilala? Alam ko na. Ikaw yung nasa internet, gumagamit ng pang-throwing knife para pumatay ng isda. Master, maaari mo bang patayin muli ang isda? Handa akong gawin iyon. Bumili pa ng 1,000 servings ng fried rice. Binabati kita sa pagkumpleto ng 1,000 servings ng egg fried rice na misyon. Nakakuha ng gantimpala. 10,000 puntos. Kasalukuyang kabuang gantimpala. Sugal na pinarami ng 2. Kasalukuyang kabuang puntos ay 20,000. Nakatrigger ang limitadong oras na misyon. Hamong live. Mga kinakailangan sa misyon. Sa loob ng 1 oras. Kabuang bilang ng nanood. 1,000,000. Kasalukuyan. Progreso ng gawain 0%. Gantimpala sa gawain. Raffle das 1. Punto sa gawain. 1,000. Kumpletuhin ang hamon. May 30,000 puntos. Huwag sabihin na mag-livestream ng pangingisda. Kahit na mag-livestream ng pagpatay sa akin. Ayos lang din. Ito. Siguro Shen ay sobrang abala. Nagpakita ako ng labis na tapang. Pwede na ako. Gusto mo na? Kanina. Sinasabi mo ba? May 1,000,000 kang followers. Ito. Ay round off natin. 10,000 na lang. Isa lang itong milyon. Kaya. Yung livestream. Maari bang magkaroon ng 10,000,000 na manonood? Sa pinakamataas, isa lang itong 100,000. Kaya ganun. Ngayon hindi tayo magtatangkang ng 1,000 pinggan ng sinangag. Kung ganito, saka tayo magtatangka ng 1,000,000 views. CJ, dalhin mo na ang mga bagay na ito. Palabas. CJ. Boss, o magla-livestream tayo ng pagpatay ng aso. Mga kaibigan, ipinakita ko ang kahihiyan. Ano ang nangyari kanina? Grabe. Kailan pa siya nagkaroon ng isda sa kamay? Ito. Talagang hindi ito. Special effect ka. 1 minuto. Bilang ng nanonood sa livestream, umabot na sa 1,000,000. Ipagbibigay alam sa lahat ng kasamahan sa kumpanya. Mag-like, makipag-ugnayan at i-share. Itaas ang kasikatan ng livestream. Lahat ng ito ay itulak pataas. Hindi normal. Kita mula sa negosyo ay babawas ayon sa proporsyon ng puntos. 1 punto ay 100 yuan. Kapag nakuha na ang 2,000,000 ito, mawawala na ang mga puntos. Mahalaga ang mahaba at mahinahon na alchemy. Bumalik ka. Ito ay 2,000,000 dragon coins. May iba pang mga pira-piraso na pinagsama-sama. Umabot din ng 240,000. Ibalik mo. Hindi maibabalik. Ibigay na lang sa mga bata. Pondo para sa mga bihirang sakit. Mula pagkabata, masama na ang kalusugan ng anak ko. Noong panahong iyon ako ay pinalayas mula sa bahay. Kapag wala ng ibang paraan. Salamat sa mabuting tao na tumulong sa akin na ayusin ang pediatrician na si EUC Chen na tumulong sa akin. Ang perang ito ay ibibigay bilang donasyon. Kailangan ng tulong, mga bata. Boss Shen, magdodonate din ako. Magdodonate ako ng halaga ng gatas sa loob ng 1 linggo. Magdodonate ako ng halaga ng gulay sa loob ng 1 buwan. Na pera. Sige lang, Boss Shen. Bilang ng tao sa livestream, lumampas na ng 10,000,000. Congratulations, host. Natapos ang hamon sa livestream. Nakakuha ng gantimpala. Swerte sa raffle, ×1. Nakakuha ng puntos. 20,000. Kasalukuyang kabuang gantimpala. 3 beses ang papremyo. Kasalukuyang kabuang puntos. 3,000. Maraming salamat sa lahat. Salamat. Para sa pasasalamat sa lahat, ituturo ko sa inyo ang isang napakataas na steam na isdang bass. Mabuting puso. Magaling na kamay. Ngunit ang salitang mataas ay tila medyo mapagmataas.
Sino po kayo? Kapatid na Xiao. May-ari ng Mingyu Tower, Xiao Qingyang. Pinuno ng larangan ng pagkain. At pati na rin. Matandang kaibigan ng aking ama. Mingyu Tower. Pinakamataas sa lungsod ng Dragon. Restaurant. Mababang mesa. 7 o 800. Mas mataas pa ang kwarto. Kailangan ng 6 na buwang paunang. Pagsusuri ng pondo para makapagpareserba. Mga kabataan. Sobrang mataas na kalidad. Ikaw itong tindahan sa kalsada. Kaya bang kayanin? Kaya bang harapin? Ang teknolohiya ang nagsasabi. Ako naman. Ngayon, maghihintay ako ng sagot. Boss Shen, ito ba ang kinakain mo? Ilang broken wall machine ba yan? Mabuti pa, 3 segundo lang. Ming Yu Lu, gintong medal na chef. Kahit 5 segundo pa. Itong batang ito, medyo interesting. Magpapanday ng bakal, pamamaraan sa paggupit. Magaling. Pero ang pagkain, mahalaga, ay ang lasa. Maganda, kailangan pa ng lihim na resipe. Ito. Maari bang ipakita ito sa akin? Butong manok. Sabaw ng tupa. Gawing pampalasa. Ito ay nawawalang. Walong kayamanan na inumin. Tatay Xiao, huwag kang mawala ng pasensya. Talagang marunong kang pumili. Kailangan ng dekalidad na, buto ng manok, pato at tupa. Pinakuluan, 24 na oras. Sa wakas ay ilagay sa refrigerator. Bilisan mong isulat ito para sa akin. Ako po, Xiao Qingyang. Nandito. Pasasalamat sa gurong nakapagbibigay ng biyaya. Sa pagtuturo ng lihim na resipe. Bakit nakaluhod si Master Xiao? Itong recipe, ganito ka-powerful. Resipe ng pampalasa. Ito ay, galing sa isang pamilyang kilala sa pagluluto. Pangunahing ari, Ginoong Shen. Kahit na, walang itinatago. Ako'y humahanga. Sa inyo. Sobra na ang paghanga ko. Ginoong Shen. Mangyari ipagpatuloy. Tanggalin ang buto ng tupa. Pinakamalambot na karne, at masarap na buto ng utak, ay makakapagbigay ng pinakamahusay. Sa tamis ng isdang bas, maaari rin itong gawin sa ganito. Ito ay sibuyas na hiniwa. Tradisyonal na paraan ng pag-preserve. Walong minuto at 23 segundo. 1 segundo na sobra, matanda na. 1 segundo na kulang, maanghang. Ito rin. Sobrang bango nito. Isda. Matutunaw sa bibig. Sariwang tamis, maanghang. Direction. Inimbitahan ka ng Mingyulu. Mag-restart. Eksklusibong kwarto ng ginto. Ano? Eksklusibong kwarto ng ginto. Pagkatapos ni Zhenglong, isang alamat na walang makakapagbukas. Ang alamat ng gintong silid. Totoo pala ito. Nagsimula ang mataas na misyon. I-restart ang gintong silid. Gantimpala ng misyon. Mga puntos. 10,000 pinarami ng 3. 3 beses na puntos. Sistema. Kita mula sa gintong silid. Maaaring ibawas sa puntos. Kita mula sa gintong silid. Na nakuha ng host sa pamamagitan ng trabaho. Hindi kailangan ng puntos na ibawas. 3 piraso. At magandang kita. Itong misyon. Kukunin ko. Ay ang presidente. Kailangan pang maghintay ng 3 taon. Isang pagkain. Milyon ang simula. Alamat ng gintong kwarto. Tama.
Simula nang magkaroon ng kalahating Diyos na kusinero, si Zheng King. Pumanaw na. Wala nang ibang tao. Maaaring simulan, bansang dragon, ay isang tanyag na bansa ng pagkain. Liwanag ng buwan, ay may daan-daang mga chef na pambansang kayamanan. Hindi ito mahalaga, kahit na anak ng pangunahing supling ni Yi Minglong. Ay hindi naman, kalakihan lang. Silver medal. Manager Shen, ngayon ang Mingyu Tower, ay nasa bingit ng kapahamakan. Gintong silid. Ito ang huli, isang pag-asa. Tiyok Xiao, narinig ko, na may isang ganitong tuntunin ang gintong silid, kapag ito ay binuksan. Ito ay isang malaking sugal, basta't may isang putahe ang bisita, na hindi nasisiyahan, kailangan ng chef na tanggapin ang lahat ng pagkalugi, at maaari pang ma-blacklist sa industriya. Sila ay pribado, upang mapanatili ang kanilang magandang pangalan. Sa huli, nagdulot ito ng takot sa lahat, na hamunin. Pangako ko sa iyo. CJ, babalik na ako ngayon para maghanda. Shenyi, kapag tinanggap na ang hamon ng gintong silid, parang ikinabit mo na ang target. May dahilan ako dyan. Naiintindihan ko na. Sige, pupunta na ako para sunduin si Uyu. Mamaya. Hintayin kita sa bahay. Mag-usap tayo ng mabuti. Yeru, hintayin mo akong makamit ang buhay, na talagang hawak ko sa aking kamay sa araw na iyon. Ako ay tatayo ng matapang at tapat sa harap mo. Yuhu. Walang oras si Papa. Ipapasa ka ni ate. Dadalhin ka niya para kumain ng maliit na cake. Sige ba? Si Uyu ay gustong-gusto ang mga maliit na cake. Ayos. Salamat, guro. Ayos. Magpaalam sa guro. Paalam. Paalam. Tara na. Kamusta ang mga cake dito? Bumili tayo. Ayos na yung sa kabila. Anong nangyari? Ayaw ni Yuyu ng cake dito. Ang mahal ng cake dito. Kumikita si Papa. Ang hirap. Ang bait ni Yoyo. Walang problema. Nasa bag ni ate. Lahat ng pera. Pwede mong kainin si Yoyo kahit kailan. Pero sabi ni tatay, kapag may ibang tao na nag-aanyaya ng pagkain, huwag pipili ng masyadong mahal. Kaya. Yoyo, tulungan mo ang ate mo. Okay ba? Sakop ko yan. Tatay, makinig ka kay Yoyo. Hawak kamay sabay hihintay. 100 taon. Hinding-hindi magbabago. Umalis na tayo. Yung Yoyo, sabi na natin ha, kung sakaling ikaw, tapos na, yung ipinangako ko kay ate, bukas ni ate, bibili ulit siya sa'yo, ng malaking cake, okay ba? Yoyo, anong nangyari? Ang nanay ko, hindi kailanman nagdala sa akin, para kumain ng cake. At hindi rin siya marunong, makipagkasunduan sa akin. Eki, kung ikaw ang nanay ko, sana ay ganun na lang. Uwi na, tatay. Ihulog mo na ang bag. Kumain na tayo. Kain na, Yeru. Yeru, sabay tayo. Kuya kain na. Luto ng tatay ko. Pinakamainam sa buong mundo. Salamat kay Ilse. Chen, mas maganda na si Yoyo ngayon. Kaya niyang kumain ng isang mangkok pa. Ang di ko lang alam, sino ang mabait na tao? Tatay, ayaw ni Yuyu na pumunta ka sa malaking restoran. Anong nangyari? Gustong-gusto ni Yuyu ang ating maliit na tindahan. At saka si ate ay may sakit. Kailangan lang kumain. Ang nilutong pagkain mo ay hindi dapat iluwa. Yeru, ang sakit mo. Ako si Cheng, ang disipulo. Na nakita mo. Abala ang tatay ko. Mula pagkabata, lahat ay pinalaki ng nanay. Ilang taon na ang nakalipas. Nabuntis siya sa aking kapatid sa hindi inaasahang pagkakataon. Kahit na may panganib, nagtuloy-tuloy siya na ipanganak ito. At ang resulta,
Ang kumpanya. Ito ay iniwan sa akin ng nanay. Ang nag-iisang iniisip. Noong 2 taon na ang nakalipas, nakaharap ako sa isang pagsubok. Pinilit ako ng tatay ko na magpakasal. Kaya nagawa kong ilok ang sarili ko. Sa kwarto. Nang hindi ko makain bilang protesta. Basta para sa kumpanya. Kaya kong makipag-ayos sa kahit ano. Pero, Eki, sa susunod, si Uyu, at si Papa ay poprotektahan ka. Araw-araw ay gagawan ka namin ng masarap na pagkain. Yung niluto ko ngayon, medyo malabnaw. Pupunta ako para kumuha ng kaunting siling labuyo. Mag-alala ka. Ming Yulu, pumupunta ako dito isang beses sa isang linggo. Shen's Restaurant. Ito ang aming tahanan. Magpakailan pa man ay narito. Iya. Kung gusto mo, ito rin ay iyong tahanan. Anong sinabi mo? Yung Wang, iniwan ka na. Narinig ko na nawala na ang aking beauty salon. Tumakbo siya ng mas mabilis pa sa kuneho. Itong putang inang ito. Ruyon. Bukas. Pupunta ka na. Sa Pangulong Zhang na ito. Hindi ako naniniwala. Kung wala na siya na si Wang, hindi na ba ikot ang mundo? Tama. Ito ang lugar. Yung sikat na Shenji na nag-viral online. Ganon. Dito na tayo. Tara na. Shenyi. Hindi pumatay ng isda. Tumakbo ka na sa dulo ng plato. Totoo nga. Talagang isinilang na may malas. Ang dumi ng bibig mo. Linisin kita. Magtatangkang ibuhos mo sa akin. Ako. Paano? Yun beauty salon. Hindi pa sapat ang leksyon na binigay ko sa'yo. Ikaw ang may gawa niyan. Makikipaglaban ako sa'yo, ay. Jayang Ruo yun. Ngayon, sasaktan mo si Iro. Papayagan kitang makalakad palabas ng kalsada na ito. Kuya Zhang. Kuya Zhang. Binbuling nila ako. Itong magandang babae. Nagkita ba tayo? Sa isang lugar? Ano namang halaga ng isang beauty salon? Boss Zhang. Mahigit 1 bilyong halaga. Yung mamahaling sasakyan lang sa harap ng pinto. Hindi nyo kayang bilhin sa 10 buhay nyo. Kahit anong gawin nyo. Mahal ba yung sasakyan? Hindi naman. Kasing halaga lang. Ng isang buhay mo. Maserati. 2 milyon. Magandang babae. Marunong sa halaga. Mabuti at nakakaintindi kayo. Sasakyan na 2 milyon. Nakatigil dito. Nadumihan. Shenyi. Shenyi, ang gago mo. Ikaw, ang feng shui sa harap ng tindahan ko. Nabaho na. Sino nang may lakas loob na walang galang? Sixiao. Ngayon ay pupunta ako. Ihatid ang kontrata. Pakiusap, Ginoong Shen. I'll restart. Gintong silid. Maliwanag. Buwan ng maliwanag. Ginoong Xiao. Ginoong Xiao. Mingyu Tower. Pumupunta ako isang beses sa isang linggo. Ayaw ko ng base salary. Gusto ko lang ng komisyon. Pero, maaari bang i-advance mo sa akin? 3 milyon. Nagpapakumbaba ka, Manager Shen. 3 milyon. Para lang sa Mingyu Tower. Pagsalubong na regalo. Nasa aking account. Ang seke na ito ay may takdang panahon ng pagbabayad. May pirma ng nagbigay.
Buong serious group. Lahat ay magiging suporta ni Senior Shen. Jiang Ruo yun. Sinikap mo ng husto na makuha ito. Si Senpei Shen ay kailangan lang mag-utos ng daliri. Gawin mo na ang gusto mo. Shenye, saan mo nakuha ang matandang ito? Mukhang magaling siyang umarte ah. Babae. Gusto mong mamatay? Huwag mo akong isama. Ako, Ginoong Xiao. Ikaw ba ang makakagawa nito? Ginoong Shen. Sa ikawalong araw ng susunod na buwan, liwanag ng buwan, naghihintay ng iyong pagdating, muling buksan ang gintong silid. Katayuan ng misyon, 50%. Hardin ng mga damo, nagsimula ang espasyo. Lai Ru, tara na tayo. Shenye, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Jiang Ru yun. Huli na tayo. Shenye, alam mo namang mahalaga ako sa'yo. Bakit mo pa rin ako tinatanggihan? Tingnan ang mga punto sa sistema. Kasalukuyang gawain. I restart ang Gold Zai Room. Kahalagahan ng gawain. 50%. Gantimpala ng gawain. 10,000 puntos times 3. Kasalukuyang naipon na gantimpala. Raffle times 3. Kasalukuyang naipon na puntos. 3,000. Naghihintay ng pagkuha. By kauyuan espasyo times 1. Para sa pag-restart ng gintong silid. Ang yaman na naipon sa loob ng maraming taon. Kailangan itong ipagsapalaran ng buo. Sistema. Buksan ang sistema ng raffle. Lahat ng puntos. Palitan ng piraso ng gintong elixir. Nakuha ang kasanayan sa paggawa ng Esmeralda. Nakuha ang antas ng Diyos. Kasanayan ng Manchuhan Feast. Nakuha ang pambihirang kakayahan sa ukit. Ano ang sistemang Jade Dew? Kinuha mula sa 100 Herb Garden. Purong espiritu ng purple grade. Nagpapalakas ng diwa at buhay. Pinakamahusay na lasa ng langit at lupa. Mangyaring simulan ang paggawa sa 100 Herb Garden. Ang sarap ng alak. Parang ang gaan ng katawan. Punong-puno ng enerhiya. Ito ay bamboo leaf heart. Spirit honey. Hardin ng mga damo. Para sa espasyo ng mga espiritual na halaman mula sa ibang mundo. Ang bilis ng pagdaloy ng oras ay 100 beses nang sa labas. 3 araw sa Hardin. 3 taon sa mundo. Ito ang aking muling pagsisimula. Ng gintong efekti na baraha. Ginoong Shen. Maligayang pagdating. Ang kantang ito ay para sa pagbubukas ng salu-salo. Mahalaga ito para sa Pamilya Bai. At para sa Minu Tower. Napakahalaga nito. Magandang araw, Ginoong Shen. Ako si Zong Chongxiang. Ang chef na may tanso ng Minu Tower. Dumating ako para tumulong sa iyo. Sa iyong presensya, tiyak na mapapakalma ako. Nasaan ang kusina? Dito, sumunod ka sa akin. Tutulungan kitang maghanda ng mga sangkap. Sopistikadong kasanayan sa buong Han at Manchu. Dagdagan pa ng Jade Dew. Kahit na ang mga Diyos ay bababa, kailangan nilang lumuhod. Kanta mo ang Conquer. Dito po. Ang aming gintong silid. Sa loob ng 60 taon. Ito ang unang muling pagbubukas. Talagang isang malaking kaganapan ito. CJ, gintong silid. Noong panahon ng aking lolo, nakatayo na ako dito ng kalahating taon. Sobrang inaasahan ko ito. CJ, maupo na kayo. Hindi ba't ito ay sa tabi ng kalsada? 2 piso bawat piraso. Namunggo cake. Gold medal na silid. Ganito lang talaga yun. Sa bansa namin, may isang kasabihan. Sabi nila, huwag husgahan ang tao sa panlabas. Direction.
Bakit nandito ka? Ikaw ay... Sa live stream, nakapagtulong ka ng 666 na beses. Kasiyahan. Yung magpapakadalubhasa. Kumusta? Kumusta? Ito ang aming premium na silid ng mga kusinero at chef. Naiintindihan ko na. Pupunta kayo dito para tumulong. Tama ba ang pag-aaral mula sa guro? Babalik ako sa iyo mamaya. Aking Panginoon. Ito ay isang himala. Ang mga kakanin na ito ay talagang walang kapantay. Pagkatapos ng isang kagat na ito, ang aking matagal ng sakit sa tiyan ay hindi na masakit. Ay naku. Mainit pa. Ang sarap. Ay naku. Sobrang sarap. Ihain ang pangunahing putahe. Ginoong Ibin, maupo po kayo. Ha ha ha. Salamat, Chef. Ang unang ulam ay ang puning badha jumps over the wall. Walang patakaran. Ikaw na. Sa mundong ito, totoo ngang may gintong ulam. Ay naku. Sariwang lasa ng dagat. Malasa ng bundok. Magandang lakas. Magandang luto. Ang pangalawang putahe ay olong na inihaw. Gamit ang 3 taong gulang na inahin. Pinakamahusay na pata. Sopas na may ham, hipon at dried fish. Gamit ang mahinang apoy, pakuluan ang danggit. Wow! Mula sa buong ulong na isda, na hinubog at hinubog pa. Ang tubo na ito ay isang obra maestra ng sining. Ay naku! Sobrang nakakagulat. Hindi ka panipaniwala. Ito ay isang likhang sining. Mabango ngunit mahinahon. Ah! Nailabas ang tunay na lasa ng sea cucumber sa pinakamatinding antas. Ay naku! Ang galing, ay naku! Gino Iben. Ito ay para sa mga lalaki. Pampuno. Oh! Oh! Pakiramdam ko. Ang aking katawan, may isang mainit na agos na dumadaloy. Ay naku, naku, naku. Haha. Inihaw na pato at bigas. Nagsasaya sa aking bibig. Alaynan. Alaynan. Malinis na sabaw ng pipino. Ay naku, ang sabaw ay malinaw na parang tubig. Ang lasa ay malalim sa buto. Mayayaman. Ganyan kumain. Parang tumataka sa digmaan. Tama nga naman. Sandali lang. Ang laman ng alimango ay malamig. Ipinapairs dito. Nakinuha mula sa esensya ng mga damo. Na jade na likido. Mainit na pampalusog sa katawan. Pinakamainam na pagpipilian. Ginoong Wang. Ano ang ibig mong sabihin? Ay naku. Sira na, tatay. Kultura ni Ginoong Iben. Bawal ang pag-inom ng alak. Ah. Ginoong Iben. Mayroong hindi pagkakaintindihan dito. May hindi pagkakaintindihan. Paano nyo ipapaliwanag? Ngayon, kailangan na nating subukan. Ginoo Iben. May isang lumang kasabihan ang bansa ng dragon. Ang alak at karne ay dumadaan sa bituka. Pero ang paniniwala ay nananatili sa puso. Ang tunay na pananampalataya ay nasa puso. Hindi nasa bagay. Ito ay galing sa esensya ng lahat ng halamang gamot. Jade na katas. Parang katas, hindi alak. Ginoo Iben. Mag-alala po kayo. Hindi namin hahaluan ng anumang masama. Ang inyong paniniwala. Alaynan. Tama ka. Dapat akong magpasalamat sa biyaya ng Panginoon. Magpaparusa ako ng 3 baso.
Para kay Ginoong Ibin upang mapakalma siya. Sobrang lakas. May pagkakataon ka pa ba? Kunin mo na. Ay naku. Oh, sobrang galing. Anong mga banyagang alak ito? Sa harap nito, lahat ay bata. Ang aking matagal ng sakit sa tiyan. Ay, hindi na masakit. Ayos na. Ginoong Ibin. Sakto lang. Kaya't walang katapusang lasa. Alaynan. Ang hapunan ngayon. Masaya ako. Kung magagawa mong kumbinsihin ang chef na sumama sa akin pabalik sa bansa. Sa hinaharap, lahat ng negosyo. Ipagkakaloob ko ang 1% ng kita. Isang Cheng iyan ay ilang daang bilyong dolyar Sa hinaharap kayo, lahat ng negosyo ninyo ay makakatanggap ng aming suporta mula sa kaharian. Ay naku. Haha, huwag mag-alala. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Alaynan. Kung ikukumpara sa Chef Shen, yung ginawa kong badha jumps over the wall, ay parang pagkain ng baboy. Nakakatakot ang kabataan. Sama-samang lasa. Natural na pagkakabuo. Tamang luto. Pagtimpla. Sining. Lahat ay umabot sa sukdulan. Gintong silid. Muling simulan sa kanyang mga kamay. Ako si Yiming Long. Maaari rin akong pumikit. Ginoong Ye. Mukhang sa taong ito. Yung purong gintong kawali. Ay mapapasa kanila na. Ay. Ang ibig mong sabihin ay. Hayaan siyang subukan. Sa 3 bituin na chef ng estado. Pero yun ay, parang antas ng impyerno ang hirap. Noong araw, kami lang sa Minyulu, ang may ganitong kakayahan. Naku, delikado na. May gustong hulihin si Direction. Ano? Ay naku, Ginoo, chef. Sandali lang. Haha. Ginoo, chef. Ang husay mo sa pagluluto, Nakakamangha. Ang hapunang ito, kami ay labis na nasisiyahan. Oh, tama nga. Si Ginoong Ibin ay talagang humahanga sa iyo. Nais kanyang imbitahan na maging kanyang pribadong kusinero. Ilagay mo ang amoy mong utot. Sino nang may lakas ng loob na hukayin ang aking Manager Shen? Ikaw ba'y nang hukay? Master Zong. Ay, nagkamali kayo. Siya ito, ang ating head chef. Shen Yi. Ito. Ay naku. Hindi ko inasahan na siya ay ganito kabata. Pasensya na, patawad. Basta't nais ni Ginoong Shen, maaari akong magbayad ng 50 milyong dolyar na taunang sahod. 50 milyon. Kulang ba? Kung gayon, dadagdagan ko ng 20 milyon. Pasensya na, Ginoong Ibin, dahil nangako na ako. Sa Mingyu Tower, kailangan kong tuparin ang aking salita. At saka, nasa Dragon Country ang aking pamilya. Dito, ang aking tahanan. Mukhang, ang batang ito, talagang, hindi maapektuhan ng pera. Mukhang, si Ginoong Shen, bukod sa kanyang pagkatao, at ang kanyang kakayahan sa pagluluto, ay talagang kahanga-hanga. Inaasahan ko ang susunod mong pagkikita. Mas marami pang sorpresa. Matagumpay na natapos. Tungkulin sa Pinnacle Feast, unlock ang 3 beses na kita sa Golden Peel Fragment. Pagbibigay ng gantimpala, mga teknik sa paggawa ng Divine Grade Porridge. Mangyaring kunin ang bagong misyon ng maaga. Susunod na sorpresa, malapit na. Shen Yi, kamusta? Maayos ba? Ayos lang. Mas maayos kaysa sa inaasahan. Napakaganda. Alam kong kaya mo talaga. Naghihintay ka dito para sa akin. Aalis na ako para kunin ang sasakyan. Alaynan. Oy. Ganda. Ay naku, mag-isa lang ako. Sasakyan ni Jixin. Dadaling kita sa isang biyahe. Bakit? Anong ginagawa mo? Mahirap. May ganitong sasakyan ba? Nasisira ang pagkakataon kong makilala ang mga babae. Nakita mo ba? Isang gulong. Sapat na para kumita ka ng isang buhay. Susi.
Ay, ayos lang, kuya. Sige, magdagdag tayo sa WeChat. Makikipag-ugnayan tayo sa ibang araw. Talagang may pakiramdam ang batang babae. Ay, kailangan na nating umuwi. Tara na. Ugh. Ay naku. Anong nangyayari sa inyo? Bakit pinapayagan ang mga ganitong mahihirap na makapasok? Ihagi sila palabas. Block. Huwag nang tanggapin. Umalis. Ah, ah. Talagang malas ito. Hey, pero mabuti na lang. Nag-add ako ng WeChat ng isang magandang babae. Bayad na code. Yeru, hindi ka na dapat mag-add ng ganyang tao sa WeChat. Napakadelikado. Nagsiselos ka. Wala akong ganun. Kasi natatakot lang ako sa'yo. Na mabiktima ka ng iba. Bakit tinitingnan mo ako? Lesiu, saka lang kita papayagang tignan ako. Pero di ka na pwedeng tignan ko. Mag-alala ka. Hindi ko naman talaga sinama yung taong yun. Sino ang nanliligaw sa'yo? Huwag kang magpapanggap na walang alam. Sabi ni Yuyu. Eki. Palagi kang tinatanaw ni Papa ng lihim. Sigurado siyang gusto ka niya. Yuyu. Hindi pa ako pwedeng magpakasal ulit ngayon. Bakit? Ayaw mo sa akin. Hindi. Gusto ko munang kumita, tapos bumili ng bahay at sasakyan. Bago kita ligawan. May sasakyan at bahay na ako. Pumunta na tayo para kumuha ng lisensya. Hindi ko pwedeng gastusin ang pera mo. Pero nakalkula ko na. Tayo na 3 tao. Nakatira sa 120 metro kwadrado na bahay. Ang down payment ay 545,000. Sa sarili kong tindahan, buwan-buwan ay makakakuha ako. 3,400. Doon sa Mingyu Tower. Bawat buwan ay makakakuha pa ng 400,000. Shenye, sabi mo, tayo na 3 tao sa pamilya. Hindi iyon ang ibig sabihin. Lesiu, tarantado. Ayoko nang pakialaman ka. Shenye. Oy, ihatid mo na ako pauwi. Shenye. Anong ginagawa mo? Nangahas kang manloko sa akin. Para lokohin ang ibang babae. Kuya Wang. Mag-ayos ka ng 1 tao para sa akin. 20,000. Bayad ko lahat ng sabay-sabay. Sumakay ka na. CJ. Umuwi na. Ako, ikaw. Tama nga, may dayuhan. Masamang negosyante. Pinakain ako ng kanilang baozi. Pagkatapos ay sumuka at nagdiarhea. Pumasok sa ospital. Nakatanggap ng formal na reklamo. Sinasabing may kinalaman si Shen sa mga isyu sa kalinisan ng pagkain. Ang mga sangkap na ginagamit sa aming tindahan ay ang pinakabago at sariwa. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Bakit? Gusto mo bang umiwas sa pananagutan? Ulat ng pagsusuri sa ospital. Itim sa puti. Bayad sa ospital. Bayad sa nutrisyon. Bayad sa pinsala sa isip. Ngayon ay mas mababa sa 200,000. Hindi pa tapos ang usaping ito. Boss. Bawasan ang pagkalugi para maiwasan ang sakuna. Kung hindi, lalaki ang problema. Pansamantalang itigil ang operasyon at ayusin. Ang nawalang ito, hindi lang 20,000. Ito ay pananakot at pangingikil. Ay naku, sumasakit ang tiyan ko. Mga mapanlin lang na tindero, walang pakundangan sa buhay. Ay naku, ito na ang pagkakataon. Mga profesional na nag-aabala na, maglabas ng kaunting pera para makaalis. Nandito na ang mga nagpapatupad ng batas. Mayroon pang peke. Sa tingin ko, guilty ang boss na ito. Hindi tayo magbabayad. Nagbayad tayo ng pera. Sa putang inang batong ito. Si Shenji na ang bahala dyan. Magsalita ka ng masama sa opisina. Sino ka ba para magsalita? Star Sirius Group, Yiiru. Ako ay nagagarantiya para sa Shenji Group. Kung sakaling may kahit kaunting problema sa mga sangkap, ako ay magbabayad ng 100 beses. Tama. Kung sakaling may anumang problema, agad na magsasara si Shenji. CJ. Kailangan kong maingat na suriin ito.
Ay, halika. Tingnan, ipaliwanag mo sa akin. Halika. Ay naku, mabilis, halika at ipakita sa lahat. Ano itong mga sangkap ninyo? Hala, ang karne ay itim at mabaho na. May sapat na ebidensya. Ayaw niyo bang umamin? Agad na magbayad. Ngayon na. Aking isasara ang tindahan ayon sa batas. Lahat ng kita, lahat ng ari-arian kinumpis ka. Kayo, umalis na kayo. Sandali lang. Anong gusto mong gawin? Anong plano mo? Dapat sana naibsan na ang problema. Pero nauto lang sa pang-inarte. Ngayon wala na ang tindahan. Nawala na rin ang pera. Shenyi, ikaw ang may ganitong pananaw. Walang kinalaman ito kay Ru. Wala itong kinalaman sa kanya. Lahat ng responsibilidad, ako ang tanging sasagot. Batas sa kaligtasan ng pagkain. Ika-32 na artikulo. Ano ba iyon? Sobrang dami, paano ko matatandaan? Sige na, wag mo nang sayangin ang oras. 10 beses ng 200. Kulang ng 1 sentimo. Mga pamilya, papaliguan natin siya ng laway. May surveillance sa tindahan. Impormasyon sa kaligtasan ng pagkain at permiso. Ang mga chismis ay kumalat sa mahigit 500 tao. Maghintay-hintay na lang kayo sa kulungan. May kailangan akong gawin, aalis na ako. Hindi ka na makakaalis. Bureau of Market Supervision, Inspection Team. May mga nagkukunwaring mga tagapagpatupad ng batas. Nagmamanipula ng mga medical na record. Nanliligaw sa aming tindahan. Para mangikil. Miss, sino po kayo? Hindi ako, hindi ako. Siya iyon. Siya ang nagpasundo sa akin. Wala akong alam tungkol dito. Ako. Hindi ako. Totoo, hindi ako. Nagdaan lang ako. Talagang nagdaan lang ako. Jayang Ruo yun. Dahil kay Shenyi. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ako isang mahinhing sismosa. Kung magpapatuloy ka, marami akong lakas at paraan. Ano na? Nasa kamay na ba ang pera? Ako. Halo. Kuya Wang. Nagkaroon ng kaunting aksidente. Jayang Ruo yun. Nawala ang tao ko. 3 araw. Kailangan ng 400,000 kasama ang interes. Kung hindi, ihuhulog kita sa ilog para pakainin ang isda. Nanay, punta tayo sa Flower City. Hanggang kailan tayo makakapagtagong ay doon tayo. Ah. Yiru, nandito ka na. Bumalik ako para sabihin sa'yo. Mag-aasawa ako. Mag-aasawa. Kanino? Kay Shenyi, kababawan. Kailangan mong magpagaling. Hindi kita pipigilan. Pero hindi ka pwedeng mag-asawa sa isang kusinero. Tanging ang kanyang nilutong pagkain. Ang kaya kong kainin. Dahil lang sa isang bowl ng kanin. Ginoong Ye. Para lang sa isang mangkok ng kanin. Kanin na kaya kong kainin. Miss, wag mong sisihin si Ginoong Ye. Pinipilit kanyang makipag-ugnayan. Sa totoo lang, natatakot siyang isang araw ay wala na siya. Walang nag-aalaga sa'yo. Alam ko. Ito ay iniwan ng mama. Ang tanging alaala. Yeru. Yung bata ng pamilya Lo. Maganda ang ugali. Ay naku, Ginoo. Huwag po kayong mag-alala. Ang proyekto ng A ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng kumpanya. Para dito, kamakailan tumaas ang presyon ng dugo ni Ginoong Ye. Hindi pa nakukuha. Nga, may kakaibang sakit si Jens. Phew, narinig ko, ano nga ba ang tawag dito? Kong Shizeng. 3 buwan na, wala siyang makain. Ngayon, sige. Fu ay sobrang nag-aalala, wala siyang isip sa negosyo. Lupo ng mga direktor, nakatutok na parang tigre. Hindi kita ibibigay sa isang mapagkakatiwalaang tao. Paano ako makakapagpahinga kung ikaw ay nasa kamay ng tatay? May paraan ako para sa sakit ni Miss Fu. May solusyon ako. Ikaw. Shenyi. Yiru. Dapat mong malaman kung mabibigo ang puli sa proyektong ito. Ang mawawala sa iyo, hindi lamang isang kasal. Meron pa, sa posisyon mo sa Sirius. Kahit yung bahagi ng stock na iniwan sa iyo ng nanay mo. Alam ko. Pero, nagsusugal ako. CJ. May lakas ng loob. Talagang, anak ako ng pamilyang Ye. Tatay, sasamahan kita. Magsusugal tayo. Sopas na may gulay at payat na karne. Pangkaraniwang lasa. Maari ring maging abot kaya ang presyo. Angkop para sa malaking benta.
Matibay ang mga sangkap ng seafood porridge. Mas masarap ang lasa. Angkop bilang mataas na uri ng produkto. Naisip ko na. Kaya't ito na ang napagpasyahan. Amoy ng kanin, amoy ng karne, amoy ng herbs. Perpektong pagsasama. Ang bango. Namumulaklak ang bigas. Malambot ang sabaw ng lugaw. Malutong ang gulay. Malambot ang karne. Sobrang sarap. Yeru, ito ang kinakain ko kanina. Gusto kong kainin yung kinain mo na. Anong nangyari? Naaayawan mo na ba? Shenye. Kung sakali mang, hindi na ako magiging anak ni Ye. Walang pera, walang koneksyon. Isa lang akong napakapangkaraniwan. Kahit medyo mahirap na babae. Ikaw pa rin. Importante sa akin. Hindi ang anak na babae ng Ye. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Si Iero mismo. Kung ikaw ay may problema, ako na ang bahala. May tindahan at kakayahan ako. Hindi ka magugutom. Sapat na ang sinabi mo. Ayos na iyon. Yeru, may kailangan ka bang sabihin? May konting problema nga. Shenye, kaya ibibigay ko na ang hinaharap. Sa'yo. Siyaya. Shriya. Siyaya. Isang kagat lang, okay. Mama, pakiusap. Gusto ko lang uminom ng isang lago. Ng lugaw na niluto ng lola. Iba pa, wala akong maipasok na kahit ano. Umalis ang matandang babae ng 3 buwan. Nabawasan ng higit 20 kilo ang dalaga. Ang ating Ginoong Wang ay tagapagmana ng 8 pangunahing lutuing Tsino. Wala na tayong magagawa. Ginoong Fiu. Ako. Ngayon, wala akong gana sa usapang opisyal. Ginoong Fiu. Naiintindihan ninyo ng mali. Itong mangkok ng lugaw. Marahil ay nalutas na ang kalungkutan ni Miss Fiu. Sa pag-ibig sa pamilya. Saan galing ang lugaw na ito? Galing ito kay Ginoo Sun na anak ni Zhong Nanshan. O kaya ipara lang sa malaking palasyo ng isang pamilyang may angkan. Hindi naman. May maliit akong tindahan sa Fumin Road. Ito ang niluto ko sa aking tindahan. Yexiang Nan. Kinuha mo ang mangkok na ito ng lugaw para gawing hakbang ang aking anak na babae. Umalis ka dito. Ang bango. Bakit ang bango? Tatay. Gutom na ako. Gutom na ako. Gutom na ako. Sandali lang. Bilisan mo, pakiusap. Bebang, mag-ingat ka sa mainit. Ganyan lang yun. Mainit-init lang. Matamis. Gusto ng lola na maglagay dito ng kaunting pinatuyong kamote. Sabi niya mas nakabubuti ito sa tiyan. Ang sarap nito. Hayaan mong tikman ko. Ang lasa nito. Matandang kusinero sa bahay. Hindi ko magawa. Ginoong Shen. Ano bang nilagay mo sa lugaw na ito? Sabi ko, ordinaryo lang. Bigas at tubig. Dahil sa matandang ginang, na nag-aalala sa kanyang apo, sinadyang kumuha mula sa inyong bayan. Naghanap ng ilang pinatuyong kamote. Ang pinatuyong kamote na ito ay kasama na ni Iangi. Fu mula pagkabata. Iangi. Few, madaling makuha ang mga espesyal na pagkain.
Ngunit kapag nawala ang pamilya, hindi na ito maibabalik. Tama ang tatay. Naiintindihan ko na. Ginoong Shen. Ayan, Gyu. Kung may kailangan ka sa hinaharap. Puhon, dapat lang. Sobra naman ang sinabi ni Ginoong Pu. Mga bagay sa pakikipagtulungan. Kausapin mo na lang si Ginoong Ye. Simula ngayon, lahat ng pangunahing negosyo ng Pu. Ikaw lang ang kinikilala ko. Tatay, bakit hindi ka pa naghahanda ng kontrata? Ayos lang. Yeru, paano mo magagawa ang tungkol sa kasal mo at sa pamanang iniwan sa'yo ni nanay na parang biro lang? Paano mo malalaman kung si Exie ang nga ba? Umupo ka muna. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Tio Ye. Narinig ko lang ito nang hindi sinasadya. Yeru, pangako mo sa akin na hindi ka na magsasagawa ng ganitong panganib. Ang iyong lihim, sa hinaharap ako na lang. Ikaw na tao. Sa hinaharap ako na lang din. Nag-iisa. Sino? Sino ang gustong maging iyong lihim na baraha? Pumayag ako kay Uyu. Nasusunduin siya pagkatapos ng klase. Malapit na ang oras. Uwi na ako. Shenye. Salamat sa'yo. May isang oras pa siya, bago sila matapos sa klase. Buksan ang misyon ang hari ng food delivery. Detalye ng misyon. Sa loob ng 10 araw, nabili ang 10,000 na pagkain na inihatid. At nanatiling may perfect na rating. Gantimpala ng doble puntos. At ang mahiwagang doktor na Chinese medicine. Ang lila na enerhiya ay mula sa silangan. Lunas na panggamot. Si Iro ay may anoreksya. Nasira ang katawan. Ang maliit nilang tiyan. Kailangan ding alagaan. Para bang ginawa talaga para sa kanila. Para sa kanila. Pero maganda ang rating ni Mansing. Ang oras ng pagkuha at lasa ay makakaapekto. Ang hirap talaga. Nakita ang pangangailangan ng host. Tumatanggap ng misyon ay makakatanggap ng senyales na pagkain na pambihira. 100% muling ibinabalik. Lasa at lasa ng pagkain sa oras ng pagluluto. At lasa. Tanggapin. Dapat tanggapin. 10,000 order. At maraming 5-star na pagsusuri. May ganitong lunchbox. Siguradong magiging maayos na ito. Halika, salamat. Halika, salamat. Ikatlong wave ng delivery na ito. Sikat ang ating delivery. Kulang pa ng 8,700 na order. Masyadong mabagal ang takbo. Ito ang aming delivery. Sa unang araw ng paglulunsad, may bago kayong order sa delivery. Pakisagutan agad. 150 set na pagkain. Sana makuha namin ito. Ganitong klase ng catering ng kumpanya. Tiyak na magiging matatag ang benta natin. Huwag sana tayong magkaroon ng masamang review. Pakitandaan ng lahat. 5:30. Magtipon sa meeting room. Gumagastos ang kumpanya. Narito ang order ninyo na pagkain. Iyan lang ang meron. Kunin nyo na ang pagkain. Tara na. Huwag maging hindi kontento. Anong kumpanya ang nag-overtime? Na nag-aalaga pa ng hapunan? Bilisan nyo, kumain na at mag-meeting na. Sabaw ng gulay at siopao. Bakit tayo ang umiinom ng sabaw? Siya naman ang kumakain ng pritong manok. Hindi naman healthy ang kumain ng pritong manok. Iniisip ko ang kalusugan ninyo. Sige na, sige na. Kumain na lang tayo. Kumpletuhin na ang pagkain. Magbukas na tayo ng maaga. Hurry up and complain. Mamaya, magbibigay ako ng negative review sa bagong tindahan na ito. Sa tindahang ito na bagong bukas. Siguradong magbibigay sila ng refund ng maayos. Siguradong babawi tayo ngayon. Muli na namang makakakuha ng libre. At kakain pa tayo ng sarili nating pagkain. Maaari pang magpahinga. Sobrang saya talaga. Ano ito? Parang lasa ng Diyos. Diyos ko. Namumulaklak ang bigas. Malambot at malapot. Amoy ng karne. Ganap na natutunaw. Sa bawat butil ng bigas. Diyos ko. Ang bango ng buwan na ito. Kahit ang kaluluwa ko'y nanginginig. Araw-araw itong kinakain. Kahit na 976. Handa akong tumira sa opisina. Xiaoli, tama ang sinasabi mo. Kailangan kumain ng mabuti para mailakas sa trabaho. Palitan ko ang fried chicken sa iyo. Hindi. Bilang mga baka at kabayo, dapat lang kumain ng lugaw na gulay. Mag-order ako ng sarili kong bahagi. Kakaunti lang ng ilang minuto, ubus na agad. Hahayaan mong hindi ako makatulog. Gagawin ko rin na hindi kayo makatulog. Shenye, yung kanina,
150 pirasong pagkain. Tiyak na binigyan tayo ng masamang review. Dahilan ng masamang review, sobrang matindi ng lasa, malubhang nakakaapekto sa trabaho ng mga empleyado ng kumpanya. Hindi ba't ito ay sadyang nag-udyok ng gulo? Bakit hindi? Kukontakin ang taong ito. Bigyan siya ng kaunting pera para tanggalin ang negatibong pagsusuri. Hindi pwede. Binigyan na ngayon. Paano naman sa susunod? Hindi dapat palakasin ang yabang ng ganitong tao. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Boss, 2 bowl ng seafood congee, 2 baozi, ay nandito na. Manager, inutusan tayo ng kumpanya na maghanap ng 5 bituin na restaurant. 3 buwan na akong naghahanap. 2 isang bituin lang ang nahanap ko. Mukhang mawawalan tayo ng year-end bonus. Wala na tayong natira. Walang masyadong mahanap na talagang magandang tindahan. Lahat tayo ay mawawala ng trabaho. Isipin na lang natin ang mabuti. Kung makakahanap tayo ng 12 bituin, ito ay parang 12 sweldo na malaking bonus. Patawarin mo na ako. Narinig ko na ang direktor ng negosyo ay may dalang 10 milyon. Pumunta sa Mingyuyulu. Hindi man lang makapasok. Ay, hindi na pinapansin ang mga mataas na antas. Hindi naman magawa ang mga ordinaryo. Sapat para sa rating. Napakakaunti. 2 kayo. Gusto kong magtanong. Tungkol sa tindahan ng kayamanan. Ano ang mga benepisyo nito? Ay naku, maraming benepisyo. Pag-ikot ng trapiko. Bawas sa subsidiya. Malaki ang nakukuhang bayad sa serbisyo ng platform. Higit pa sa 5 bituin. Libreng subsidiya. Basta karapat-dapat lang. Pagpirma, agad makakamtan. Pangunahing pinoprotektahang target. E di ang tindahan namin ay ganap na kwalipikado. Naghanap kami ng mahigit 1,000 tindahan. Walang isa man na kwalipikado. Kundi itong maliit mong tindahan. Huwag kang magmadali. Subukan niyo muna bago magsalita. Alaynan. Susubukan ko. Itong sabaw. Sobrang sariwa. Ang laman ay malambot. Ang balat ng noodles ay kayang hawakan ang sabaw. Ngunit kasing manipis ng pakpak ng kulisa. Malutong, malambot at matamis na karne ng hipon. Ang mga piraso ng isda ay parang lumalangoy. Natagpuan ang tindahan ng kayamanan. Boss, ako ay mula sa platform na kumain na ba ako? Senior Business Manager Women. Ay, mangyaring pirmahan ang aming online. Eksklusibong kasunduan. Lahat ng daloy, nakaangat sa tuktok. Boss Shen, bago pumirma, may isa pang mahigpit na kondisyon. Dapat itong malinaw na ipahayag. Kailangan mong siguraduhin na maihatid ang pagkain sa bawat customer ng may parehong lasa at pareho ang panlasa sa loob ng restaurant. Dapat magkapareho. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sundan mo lang ako at ipapakita ko sa'yo. Tara! Ang nakita ninyo kanina ay ang aming espesyal na ginawang packing machine at ang espesyal na thermal box. Sa loob ng 3 oras mula sa paglabas ng pagkain, ang rate ng pagkawala ng lasa ay hindi higit sa 5%. Ang makinang ito, nakita ko lang ito sa mga nangungunang Japanese restaurant. Sa likod ng omakase. Sa tindahan ninyo ay may mga nakatagong yaman. Boss Shen, kayo ang hinahanap namin na kayamanan ng 12 bituin na tindahan. Sandali lang, may isa pa akong kondisyon. Malicious na hindi magandang review. Kailangang agad na maalis. Mag-alala kayo, kami ay nakamonitor 24 oras. Otomatikong nililinis ang mga kahina-hinalang hindi magandang review. Kung sakaling may makaligtaan, may dedicated na tao kaming susubaybayan at aayusin. Ang galing naman. CJ. Xiao Wu. Agad na i-activate ang pinakamataas na antas ng proseso ng pag-launch ng shop. Shenjai, ito ang susunod na. Kailangan nating ilabas na baraha. May bagong order ka sa takeout. Pakisuyong asikasuhin agad. Sumabog ang order. Ito ba? Shenjai. Napakaliit. 12 bituin. Huwag nang alalahanin ang mukha ng pinto. Pumutok na ang order na ito. Nakuha ko ang 3 order na magkasama. At mayroon pang eksklusibong alok para sa mga bagong tao. May bawas sa red envelope. Magpapasok din ako ng order. Pickup number 053056. Ito. May isa pa. Ito. Sige, okay. Salamat. Ang boss ko na numero 4. Ay naku, nababahala. May bagong order ka ng takeout. Pakiproseso agad. Ayon, para sa'yo nga.
Swak na swak para sa'yo nga. Oy, boss. Mayroon pa akong 066. Oy, dumaan lang ito. Salamat. Nakakonect na ang Bluetooth. Simulan na ang pagtanggap ng order. 057. Salamat. May bago kang order ng pagkain. Pakisagutan agad. Bilisan mo. Mas bilisan mo pa. Yuyu. Yeru. Mabilis lang. Mapapalad ko kayong lahat. Magkakaroon kayo ng magandang buhay. Malapit na ang ating magandang buhay. Pinapangako ko sa inyo, malapit na. Malapit na. Binabati kita, host. Matagumpay mong nalampasan ang hamon bilang Delivery King.